Good evening po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good evening. Umulan na ho, no? Sinabayan na ho ng pagbuhos ng ulan. Ang pagdiriwang natin ngayong gabing ito, ang ikalawang taon ng pagdalaw ng Pong Jesus Nazareno sa ating parokya ng mahal na biring iniakyat sa langit. Kaya mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Malakas na palakpak para sa Kanya. Yan. Sabihin natin sa katabi natin, handa ka na ba? Tanungin ng katabi, are you ready, Sister Consolacion? Are you ready? No? Handa ka na ba? Alam mo ninyong mga kapatid, isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos sa aking pagkapari, isa sa mga lagi ko pong inaabangan, kahit na ngayon ay madalas ko nang naaabsenan, na misa ay ang aking misa sa Quiapo. Na, hindi dahil sa gusto ko ulit ma-assign doon. Dahil kahit na bago pa ako ma-assign doon ng sandali lang, ako'y mas matagal nang nagmimisa bago pa ako tuluyang ma-assign. At ako'y hangang-hanga sa dami ng mga taong patuloy na nagpupunta doon. At marami sa mga nagpupunta sa Quiapo, hindi po taga Maynila. Nung ako'y naka-assign pa sa Quiapo, 5 a.m. na misa. May lumapit sa akin pagkatapos ng aking misa at sabi niya, Father, i-bless mo naman ako. Galing pa po kaming Isabela. Isabela. Sabi ko, hanggang kailan kayo sa Maynila? Uuwi na rin ho kami pagkatapos ng misa. At isa ho sa mga katakataka ho dyan, ngayon marami na ho ito sa atin, no? Dito sa Laberisa, mga kapatid na Bukloran, mga kapatid na ihos, marami-rami na ito, no? Pero sa Quiapo ho, dati ang tanong ko, kaya ayoko na magsalita ulit dati ho ang tanong ko, kailan kaya ako magmimisa sa Quiapo na 3 lang ang nagsisimba? Tinatawanan nila ako noon. Nagkaroon ng pandemya. At nagkatotoo yun. Nagmisa ho ako doon isang beses nung pandemic time, walang tao. Yung camera lang ng Quiapo Church. Yung laki ng simbahan, sabi ko, sumainyo ang Panginoon. Sa isip-isip ko, nasaan kayo doon? Walang tao. Pero ngayon ho, regular, yung normal na buhay, lalo na ang Biyernes, alam na mga kapatid na ihos, yung mga nagsisimba pag Friday sa Quiapo, 4 a.m. hanggang 8 p.m., loob at labas, puno ang simbahan. Lalo na pag first Friday. At isa ho dyan sa lagi kong ginagawa pa nagmimisa kagaya ngayon dito, ako tinitignan ko talaga yung mga nagsisimba. Kaya kami mga pare, nabanggit ko na ito dati, kabisado na ho namin, kahit dito sa atin Alam ko na yung mga pwesto ninyo. Alam ko na kung saan kayo lagi mahahagilap. Pag tanong, asa si sister? Alam ko kung nasan siya. Si brother, ayun. Hindi nawawala yan doon. Laging nandun yan. Alam namin. Sa kaya po ang pinagtataka ko ngayon, yung mga nagsisimba, bakit paulit-ulit nakatayo lang naman? Pero nagsisimba pa rin. Kaya pag tinatanong ko, bakit balik ka ng balik dito? Bakit simba ka ng simba dito? Ang lahi-lahi pa ng pinanggalingan mo, binigay na ba sa'yo ng Nazareno? Hindi pa nga po, Father. Sabi ko, bumabiyahe ka pa, ang lahal-lahal pa masahe. Pumupunta ka pa rin dito. Nakuha mo na ba sa Nazareno? Hindi pa nga po, Father. Alam nyo, yun ang deboto. Kahit na hindi ikaw ang nasa harapan, kahit na hindi ikaw lagi nakaupo, kahit na wala pa at hindi pa naniniwala ka. Yun ang deboto. Lahat ng naniniwala at nagtitiwala na sa 4 na araw na ito ng pagdalaw ng Pong Jesus Nazareno, ikaw ay tatanggap ng biyaya at himala, pumalakpak ng malakas na malakas.
Sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. Alam mo ninyo, sabi ng mga charismatic, pag tayo nagpe-pray, dapat ganun kalakas, di ba, Tita Virgie? Ang sabi ng mga charismatic, pag nagdadasal, dapat i-claim mo na magaling ka na. Amen. Na makakabayad ka na. Amen. Nababayaran ka na. Oh, di ba? Wala pa ako sinasabi. Naniniwala na kayo. Mukhang marami may utang sa inyo. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Ang ating pagiging deboto ay hindi lamang po masusukat, makikita sa suot-suot natin, sa dala-dala natin. Kaya nga yung mga kapatid nating vendors, alas 7 pa lang ng umaga kanina, nandyan na yung iba. Ito yung mga tulong, yung mga babasbasa natin sa Biyernes, yung mga imahen, salamat sa mga bumili na ng t-shirts natin, sa mga nagdadala ng inyong mga imahen, kwintas. Hindi ho masama yan. Pero kinakailangan maliwanag sa atin kung para saan yan at bakit merong kanyan. Para saan yan? Ang mga gamit na ito ay pinagkaloob sa atin, ay dala-dala natin, ay suot-suot natin, hindi lang para tawagin tayong deboto, kundi para ipahayag natin sa iba ang tunay, matibay na pananampalataya natin. Yung mga deboto ng Poong Nazareno, hindi naman lahat yan nakuha kagad yung hiningi nila. Hindi naman lahat yan gumaling din kagad. Marami po ako pinag-pray over din sa Quiapo, ang sabihin natin na namatay pa rin eh. Nagkasakit pa rin eh. Pero tumigil ba sila? Pero umayaw na ba sila? Hindi. Sapagkat lagi nating tatandaan, ang unang biyaya at himalang binibigay ng Poong Nazareno ay ang isang matibay na pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina, ang tunay na deboto ay hindi lamang yung pupunta ka doon dahil may suot ka. Dahil tuwing 9 ng Enero, nandun ka, nagpuposisyon ka, nakikipaggitgitan ka, nakikipagsiksikan ka. Dahil ang tunay na deboto ay hindi lamang yung tuwing Biyernes, absent ka. Mag-out ka ng maaga. Pupunta ka doon ng maaga. Ang tunay na deboto ay hindi lamang yung ikaw ay tatawaging kabilang ng grupo na ito. Ang tunay na deboto, ang sabi ng ating ebanghelyo, ay makikita at makikilala sa ating ginagawa. Bunga. What is the fruit of your devotion? Our devotion should always lead us to our Christian mission. Baliwala ang debosyon kung walang pagmimisyon. Kaya magandang pagnilayan din natin, habang nandito ang imahe ng Poong Nazareno, hindi lang ito nandito na ginagawa natin parang pampabuenas. Hindi. Kapag tayo po ay nagsimba, buuin natin ang 4 na araw na ito, magsimba tayo ng 4 na gabing ito. Hindi lang para manghingi sa Kanya, kung hindi para makinig sa Kanya. Makinig tayo sa sasabihin ng Poong Nazareno. Tama pa ba ang ginagawa mo? Ipinapakilala mo pa ba ako o ipinagyayabang mo na ang sarili mo? Doon makikilala ang tunay na deboto sa ating pagiging mabuting Kristiyano. At ang pagiging mabuting Kristiyano, sabi ng ebanghelyo natin, ay dapat makita sa bunga. Anong bunga ng debosyon na ito? Hindi magbubunga ng masamang ang mabuting puno. Kung mabuti ang ating debosyon, ipinagmamalaki mo, ipinaglalaban mo. Kung totoong mabuti ang ginagawa mo, kung totoong mabuti ang debosyon mo, dapat makikita rin sa mabuting ginagawa mo.
sa mabuting ugali mo. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay dinadalaw ng ating poong Nazareno, buksan natin ang ating sarili. Ihanda natin ang ating sarili, hindi lang sa mga bagong biyaya, hindi lang sa mga pagpapalang ibibigay niya, buksan natin ang ating sarili sa misyon na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Maniwala kayo. God gave you this devotion for you to fulfill your great and special mission. Ang bawat deboto ay misyonero ng poong Jesus Nazareno. At lagi nating tatandaan, ipapakilala natin si Jesus Nazareno. Ipapakita natin ang debosyon natin kay Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mabubuting ginagawa sa kapwa-tao. Amen.